Ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa pag-uugnay ng binasa sa sariling karanasan. Para sa kasanayang pampagkatuto, naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan. Ika-4 na aralin. Ang araling ito ay makatutulong sa iyo na maiugnay ang binasa sa sariling karanasan. Maunawaan ang binasa sa pamamagitan ng pag-uugnay ng sariling karanasan. Masasagot ang mga tanong tungkol sa sariling karanasan na may kaugnayan sa binasa. Para sa panimulang gawain, panuto, ipakita ang thumbs up kung ang mga pahayag ay naranasan at thumbs down kung hindi. Para sa unang bilang, nagbabasa ng tula ng malakas ang boses. Ikalawang bilang, sumasakay ng jeep, tricycle at tren. Para sa ikatlong bilang, nakauwi sa probinsya na pinagmulan ng nanay o tatay mo. Ika-4, nagkasakit at inalagaan ng nanay at mga kapatid. Ika-5, gumagawa ng takdang aralin ng mag-iisa o maaaring nagpapatulong sa mga kasama sa bahay. Balikan natin. Naranasan mo na bang sumulat ng talata? Alam mo na ba ang mga hakbang sa wastong pagsulat ng talata? Tingnan natin. Panuto. Lagyan ng check ang bawat bilang kung naglalahad ng wastong paraan ng pagsipi at pagsulat ng talata at X kung hindi. At para sa mga kasagutan, kilalanin natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng karanasan? Ang karanasan ay mga bagay na naganap o nangyari sa buhay ng isang tao. Maaaring ito ay masaya, malungkot, o nakapagbibigay ng inspirasyon. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tumutukoy sa pag-uugnay
ng binasa sa sariling karanasan. Ano ang ibig sabihin ng pag-uugnay? Ito ay ang paghahalin tulad ng mga karanasan sa mga nababasang paksa, ideya o kaisipan ng mga teksto o kwento. Upang higit nating maunawaan, halina't ating subukin. Panuto, basahin ang maikling kwento, iguhit ang hugis puso sa bawat bilang kung ang mga pahayag mula sa kwento ay naranasan mo na. Ang pamagat ng kwento ay ang tsinelas ni Jose. Isang araw, namangka si Jose o kilala sa tawag na Dr. Jose Rizal kasama ang isang bangkero. Dahil sa kalikutan niya, nahulog ang isang kabiyak ng tsinelas habang umaandar ang bangka. Kaya't hinagis na rin niya ang isa pang kabiyak nito sa ilog. Halina't pusuan ang iyong mga naranasan. Una, pagiging malikot. Pangalawa, nakasakay na sa bangka. Ikatlo, may kasamang bangkero sa pagsakay sa bangka. Pang-apat, nahulog ang kapares na tsinelas kaya't itinapon na rin ang kabila. Pang-lima, nalaglag ang tsinelas o sapatos habang nakasakay sa jeep o tricycle dahil sa kalikutan. Dahil ang inyong mga sagot ay mula sa inyong mga karanasan, walang mga maling kasagutan. Kaya't pag-usapan na natin. Panuto, sagutin ang mga tanong. Dahil sa pagiging malikot, ang tanong, ano ang nangyari? Ano ang natutuhan mo? Nakasakay ka na sa bangka? Sino ang kasama mo? Ano ang naramdaman mo habang nakasakay sa bangka? Handa na ba kayo para sa unang gawain? Panuto, basahin ang tula at sagutin ang mga tanong. Gawin sa kwaderno. Ang pamagat ng ating tula ay Paaralan ni Teacher Marnie. Una kong natutuhan pagsulat ng pangalan. Nakilala ang mga bilang. Mga letra ay nalaman. Sa paghawak ng aklat, munting isip na mulat. Kaalamay lumawak. Sa isipay tumatak. Masayang karanasan mula sa paaralan. Hindi malilimutan hanggang sa katapusan. Naunawaan niyo ba ang ating tula? Halina't pag-usapan natin. Ano ang unang natutuhan sa paaralan ng may akda ng tula? A. Pagsulat ng pangalan. B. Nakilala ang mga bilang. C. Nalaman ang mga letra. D. Paghawak ng aklat. Para sa ikalawang tanong, ano ang nangyari sa kaalaman ng may akda ng tula mula nang matutong humawak ng aklat? A. Nawala. B. Nagkasakit. C. Lumawak. D. Natunaw. Ikatlong bilang, ano ang hindi niya malilimutan sa kanyang paaralan? A. Walang karanasan. B. Masayang karanasan. C.
malungkot na karanasan. D. Malawak na karanasan. Pang-apat, sa iyong palagay, bakit kaya nagkaroon ng masayang karanasan ang may akda ng tula sa kanyang paaralan? A. Walang natutuhan. B. Nagkaroon ng kaibigan. C. Nagkaroon ng kaaway. D. Naging malawak ang kaalaman. Para sa ikalimang bilang, mahalaga ba ang pagpasok sa paaralan? Bakit? A. Opo, dahil walang natutuhan. B. Opo, dahil nagkaroon ng kaibigan. C. Opo, dahil nagkaroon ng kaaway. D. Opo, dahil nagiging malawak ang ating kaalaman. Para sa mga kasagutan, iugnay ang binasang tula sa sariling karanasan. Gamit ang mga gabay na tanong, isulat ang sagot sa kwaderno. Mula sa iyong paaralan, ano ang una mong natutuhan? Ano-ano ang masasayang naranasan mo? Makakalimutan mo ba ang iyong paaralan? Ano-ano ang mga karanasang hindi mo makakalimutan? Para sa ikalawang gawain, basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga tanong. Gawin sa kwaderno. Ang pamagat ng kwento ay ang magkaibigang muli. Umuwi si Riza na masama ang loob. Nagkagalit sila ni Milda, ang matalik niyang kaibigan. Gusto niyang bumalik noon sa paaralan para humingi ng pasensya, pero malayo na sila. Napagpasyahan na lamang niya na maaga siyang papasok kinabukasan at hahanapin niya kaagad ang kaibigan at mag-uusap sila. Para sa mga tanong, una, sino ang kaibigan ni Riza? Saan nangyari ang kwento? Bakit masama ang loob ni Riza nang umuwi? Bakit gusto ni Riza na bumalik sa paaralan? Bakit kaya magkaibigang muli ang pamagat ng kwento? Para sa muling pag-uugnay ng karanasan sa nabasang kwento, panuto, iugnay ang binasang maikling kwento sa sariling karanasan
gamit ang mga gabay na tanong. Gawin sa kwaderno. Una, ano ang pangalan ng kaibigan mo? Nagkaroon na ba kayo ng tampuhan? Kung oo, bakit? Ano ang ginawa mo para magkabati kayo? Magkaibigan pa rin ba kayo hanggang ngayon? Pinahahalagahan mo ba ang pagkakaibigan ninyo? Bakit? Tiyakin natin! Ano ang kahalagahan ng pag-uugnay ng sariling karanasan sa mga binabasa? Tandaan, sa pag-uugnay ng mga karanasan sa mga nababasa, maaaring ito ay mula sa kwento, teksto, tula o sanaysay. Nahahasa at nagkakaroon ang tao ng malawak na antas na pang-unawa. Ang pag-uugnay ng mga binabasa sa sariling karanasan ay nagiging daan upang tayo ay makapagbigay ng ating sariling opinyon, suhestyon, konklusyon o rekomendasyon at natitimbang ang katotohanan sa huwad sa binabasa batay sa kanilang karanasan. Para sa pangwakas na gawain, panuto, basahin ang maikling kwento, sagutin ang mga tanong, piliin ang letra ng wastong sagot at isulat sa kwaderno.
Sagutin natin! Panuto, iugnay ang binasang maikling kwento sa sariling karanasan, gamit ang mga gabay na tanong, gawin sa kwaderno. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nagustuhan mo ang nilalaman ng video, maaari lamang na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang muli mong matunghayan ang mga susunod ko pang mga videos. Ito si Teacher Marnie ng Munting Kawika Channel. Diyos mabalos!